kapayapaan, papuri at pasasalamat ay sa inyo. sino nga ang buhay at sino ang kaligtasan. Kung sino ang nagpahiram ng buhay, siyang magdudulot ng kaligtasan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sadyang kapag umira lang pagkatao, maraming katanungan, maraming hahanapin, maraming ginugusto. Subalit kapag pinanaig ang Espiritu ng Ama sa katauhan, ang lahat ng pagnanasa, batid mong ito'y sa sanlibutan lamang. Hindi man tuwirang lahat ay naparam, nawawala at nababawasan ng iba. Sa makatwid, kung sa bawat araw ang pinananaig ay Ama, hindi magugulumihanan ng bawat isa, sapagkat patag na magbigay ang Ama, tama kung magbigay siya. Timbangan niya'y tumpak, walang pagkukulang, walang kamalian. Duwirang diretso, tamang-tama lamang ito. Kaya't ang bawat anak niyang sa kanya ay umaasa't nagpapakatotoo. Tamang pagdaramdam ang nasa taong katauhan niya. Subalit, ito'y nililisan, pinaparam ng Amang mahal. Buhay bang Ama? Tamang ugali, tamang pag-iisip, tamang pandama, tamang magagawa, tamang sasabihin ang ipagkakalob niya. Kaya't napakatotoo niya, tamang-tama siya sa lahat ng sandali. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Kung matatakot ka sa buhay mo, lalo tigit kung maraming pinagdaraanan ka nga. Bilang tao, wala ka ng ganang mabuhay, ano? Hindi mo na nanamnamin yung sarap ng buhay. Wala ka ng malalasahang sarap, puro hinagpis na lang. Subalit, ayon nga sa mga gawa ng mga apostol ng panahon na yaon, sumakanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalita nito ng iglesia sa Jerusalem, kaya't sinugo nila si Antique, si Bernabe. Sa Antique si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo, at matibay ang pananampalataya. Kaya marami siya nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo at ng kanyang matagpuan ay isinama sa Antique. Isang taong singkad silang nanatili roon kasama ang iglesia at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antique, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Paano ba matatawag na isang tunay na Kristiyano? Isang tunay na anak ng Ama. Sa buhay ng tao ngayon, kapag nabinyagan na, o ayan, eka, Kristiyano ka na. Kristiyanong walang alam para sa Ama.
Kristiyanong hindi nakasusunod sa kagustuhan niya. Kristiyanong hindi inalam ang para sa kanya. Kristiyanong gayon na lamang ba ang wika nga ng Ama? Nasaan ang pakikipagtotoo sa Kanya? Nasaan ang damdamin para sa Kanya? Nasaan ang pagtupad ng mga anak niya bilang tunay na Kristiyano? Sang-ayong si Kristo. Panginoon ko at Diyos ko, kay hirap mag-ulat, ang sabi ng taong sa Kanya'y nagpapakatapat. Subalit sa mga taong huwad, walang pakialam sa lupa, kundi ang makatighaw at pagpapala. O aking Ama, batid mo ang lahat. Tunay ngang ikaw ang nakasisilay, ikaw ang nakatatarok, ikaw ang nakababatid. Ang totoo sa iyo'y kilala mo, ang nagpapakatapat ay damang-dama mo. At ang bawat katagat salita ng mga anak mo ay walang nalihim ni ano. Kaya't kung papaano ang pagsusumakit ng bawat isa, pag nasahin nilang ikaw ay madama. Upang kung paano ang pandamang yaon ay iyong mapakita sa kanila ang tuwiran mong pagbabahagi ng galak at ligaya, ay makilala nilang ikaw ay ang amangang totoong kanilang tinatawag. Sapagkat hindi nga lubos makatutupad, hindi nga lubos makagaganap sa iyong kaukulan, sa iyong kadakilaan, sa iyong kapangyarihan na tuwirang isang banal. Sapagkat tao'y marupok, mahina at lampas sa katotohanan. Subalit ang iyong espiritu'y puspos ng kapangyarihan, kaya't ang sinumang iyong anak ay maging marapat na tumanggap. Sapagkat katotohanan mo ngang nilalahad, ang bawat katotohanan siyang magpapalaya kanino man. Kaya't kung papaano ang layon at nasa mo, sila'y makinabang sa pamamagitan mo, at kadakilaan at kapangyarihan ng iyong espiritu, maganap nawa ito sa kapatirang divine mercy. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Buhay ba ang Ama? Maliwanag ang nakasaad. Sumasa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala sa kanila. Kumisan, sadyang marami kang maitatanong na, totoo kaya yon? Tama kaya yon? Gaano kasigurado? Sadyang gayon ang matatanong nang wala pang pandama. Subalit mga minamahal, kapag tuwirang nakadama na kayo, mismo kayong magpapatuto kung totoo yung kapwa nyo tao. At kung tuwirang kilala nyo ang Ama, hindi na kailangan magpatutuo pang sino mang kapwa-tao, kundi mismo kayo, mapapatotohanan nyo, yamang tuturing kayo. At yung unang pawang katotohanan, mapapatotohanan nyo lamang ang katapatan at katotohanan ng kapwa nyo kung kayo rin mismo ay nakikipagtotoo. Subalit, gaano man katotoo at katapat ang kapwa nyo, kung ang sarili nyong damdamin ay di totoo at di tapat, hindi nyo masasabing totoo ang sinumang totoong tao. Buhay ba ang Ama? Kaya't kinakailangan muna ng malalim na pagsusuri, malalim na pang-uri. Subalit anong maisusuri mo kung taong pangnunuri? Wala kang magagawang pagsusuri kung matatama o hindi, sapagkat tao ka lamang sa lupa. Ngunit at pasubali, kung papaano ang kapwa mo'y nasa kalooban ng Espiritu, at ang kapwa mo'y sumusunod sa kalooban ng Ama, gayon din ang gawin mo, matatama at matutumpak kayong pareho. At siya unang pawang katotohanan. Kaya't hindi na kailangan maghirap ang kalooban mo. Hindi na mahihirapan ang isip mo sapagkat ikaw mismo'y totoo. Kaya't ang ginagawang pakikipagtotoo ng kapwa mo
ay di mahirap para sa iyong paniwalaan mo dahil ikaw mismo ay totoo ring anak ng Ama. Buhay bang Ama? At siya ang pawang katotohanan, mga mahal. Kailangan muna ang bawat isa'y magpakatotoo upang kung paano tinanggap niyong pakikipagtotohanan ay matularan niyo rin kung ano ang simula ng Kristo. Sapagkat anuman ang pahayag na tapat at makatotohanan, kung ang puso ng nakikinig ay hindi niya mararamdaman ito sa kaloob-looban niya. Kaya't napakahalaga ang tao makipagtotoo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. At siyamang totoo nga ang tao sa pagtanggap, maging ang isip niya ay magiging marapat na rin. Sapagkat ang sino mang tapat ang puso niya, pati isip niya ay nababago rin. Nang dahil sa kanyang ginagawang katotohanan, wala siyang iniisip na masama kanino man. Sapagkat siya'y totoo mismo, kaya't maging damdamin niya, kaya niyang gawin, mahalin ang kung sino. Mga minamahal, sadyang ang kahirap itong tuparin. Sadyang ang kahirap itong gawin. Ngunit walang mahirap sa Ama, sa kanyang espiritong nakikipamayan sa sanlibutan. Kaya't kung paano ang espiritu niya ay nasa katauhan ng bawat isa, wala nang maraming tanong at katanungan, mismo ang tumanggap at pinagaharian ng banal na espiritu, kaya nilang gawin kung ano ang dapat. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Sapagkat ang pawang totoo ay nagawa ng mga nakipagtotoo, ngunit hindi magagawa ng hindi nakikipagtotohanan. Sapagkat iba ang gawang pangmundo at iba ang gawang espiritual. Kaya't kung paano ang pang-espiritual at pang-pisikal ay nagkasama sa isang katauhan, yaong Ama nga ang mangingibabaw. Mga mahal, ang may pangunawa ay nakaunawa, ang may pandama ay nakadama, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Hindi na kailangang pasakitan ng isip, hindi na kailangang pahirapan ng loob, kapag Ama ang nasa katauhan ng tao at puspos ng Espiritu, walang sakit, walang hirap na tumanggap. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal ko kayo. Kaya lamang mahihirapang magbago ang isang tao kung bilang tao siyang magbabago. Ngunit kapag nasa iyo ang Espiritu, walang hirap sa pagbabago. Sapagkat hindi tao magbabago sa sarili niya, kundi ang Espiritong tinanggap nila. Mga minamahal, pawang katotohanan ng aking tinuturan. Subalit sino ang tatanggap kung lahat ng nakikinig ay pagkataong kaisipan? Sinong makakaunawa kung lahat ng taong nakakadamay pangkatauhan? At wala ang pandamang kaloob ng Amang mahal. Kaya't kailangang tanggapin muna at maramdaman nyo ang kalooban ng Ama upang anuman ang tinuturan kong ito ay mawawaan ganap ninyo, sapagkat ang may pandinig ay nakakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya't hindi ito mahirap sa mga may pangunawa at hindi ito pasakit sa mga kaloobang may pandama, kundi habang nararamdaman nila ang pandamang mula sa Ama, tuwirang nalulugot na gagalak ang puso ng bawat isa. Kaya naman habang nakikinig sila, aliw na aliw ang isip na tumatanggap, subalit ang walang pangunawa, sakit at hirap ang nagaganap, sapagkat di matanggap ang pawang katotohanan. At siyaon ang nagdudulot pa ng higit na kasalanan, sa halip na nabawasan ang kasalanan, nang dahil hakahakat katang isip na masama ay naroon sa isipan. Mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam. Kumisa ng taong nagpapakabuti, humahanap ng kaparaanan kung paano niya makakausap ang kapwa niya, kung paano mapapalapit sa kanya ang kapwa niya tao, upang di nahihiya,
upang di natatakot. Subalit sa taong walang pangunawa, anuman ang hanapin mong kaparaanan para maglapat ang damdamin ninyo, hindi makadama. Kaya't napakahalaga ng paghahari ng Ama upang maramdaman mo ang katotohanan ng kapwa mo. Yaon ang nais at layo niya, tao'y makakilala na totoo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Kaya nga, kapaligiran, kung saan man, kapamilya mo na mismo, kundi ka mawawawa at mararamdaman, kayo'y magtatalo kung parehas kayong bulok laman ng ulo. Subalit kung isa sa inyo ay totoo, lalayo ang nakikipagtotoo, iiwas sa kasalanan, tatalikdan kamalian. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? At siyamang totoo at tapat siya nung dapat na maganap sa mga anak niya sa lupa. Simple lamang. Kaya't mula sa unang sulat ni Juan, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama, ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ng mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang Kanyang mga utos. Kay hirap unawain ng walang pangunawa. Kay daling pakinggan at tanggapin ng bukas ang diwa. Subalit napakahirap na magising ang nagtutulog-tulugan. Subalit mulat na mulat ang mata, tulog ang diwa. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't ang nais ng Ama, kung nagising man ang mata mo'y pati isip mo'y magising. Kung may liwanag ang mata mo'y kailangan pati isip mo'y magliwanag. Kung nakakaunawa ka sa bagay na pagkain, dapat makaunawa ka rin sa bagay na pang-espiritual. Upang kung paano mo gustong busugin ang iyong tiyan, mabusog mo rin ang iyong kaluluwa. At siyaon ang napakalaga, maaaring pagsabayin ito, pakainin ang katawan, pakainin ang kaluluwa. Sapagkat ang taong matalino, di lamang isa bubusugin niya, kundi ang dalawang ito. Sapagkat kung kinakawawa niya ang isa at minamahal naman niya ang isa, siya rin ang kawawa sa bandang uli. Ano ba gayaon? Kung minamahal mo ang sarili mo at ang kaluluwa mo'y hindi, parang may tinakwil ka tinapon, ikaw rin ang magdurusa. Kaya't ang mahalaga at tunay na matalino, dalawa'y pakakahalagahan niya. Kaluluwa niya, katawan bilang tao. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Hindi mahirap itong tanggapin kung ang Ama'y tinanggap nyo. Mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba siya? Si Hesukristo ang naparito sa sanlibutan, binatismuhan sa tubig at nagbuhos at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Ano ba yung nagbubo? Nag-alay ng dugo para sa kamatayan ng kasalanan. Ilan na kaya ang namatay sa dugong iniyalay para sa mga kaligtasan ng kaluluwang taglay? Mga mahal, mapapalad ang nililigtas ng kanyang kaluluwa.
O taong aking mga minamahal, kailan ninyo mawawawaan? Itong ganang aking sa inyo'y tinuturan. Kailan ninyo mararamdaman wagas kong pagmamahal? Kung di ninyo pahahalagahan, yung saki sa inyo'y alay, pamamamagitan ng amang saki sa inyo ay naglaan. Kailan ninyo magagawang kasalanan ay talikdan, kung di lubos ninyong mawawawaan? Itong saki sa inyo'y handog bilang inyong kaligtasan. At paano magagawa kayo'y ganap na tumanggap, kundi ganang mararamdaman ang mainam sa kalooban? Yamang kayo'y tao, nagnanasa ng mainam. Halina kayo, tantuin nyo ito, mga sinambit ko. Di man ninyo masilayan, di man ganang nasilayan. Kung tuwirang kayo'y may pangnamnam, ako'y inyong mararamdaman. Di man ninyo mahawakan, di man ninyo masandigan, na tuwirang inyong ilalatag ang katawan. Kung inyong mararamdaman ang wagas kong pagmamahal, tuwiran niyong may lalatag sa paghimlay na mainam. O aking mga minamahal, tantuin ang tinuran ko. Ganang tao'y di magagawang masambit ito sa inyo. At siyaw ng pawang aking katotohanan, na kung paano nga ako sa inyo'y nagtutura. Ganang hindi ninyo mahawakan kung saan man, subalit ang pasubali ko'y sa inyo'y makakapanahan. Yamang ako'y may buhay at walang kamatayan, sa inyong katauhay maaring manahan. Gagawing templo at inyong mararamdaman, kung di kayo magiging makasanlibutan. Gawin ninyong marapat na inyo'y makamtan, Ama sa inyo'y gagawa ng mainam. Di man ninyo masilayan, di man ganang mahagkan, mayayapos ninyo't makakamtan sa inyong kalooban. Yaoy hindi lahat ay makakatamo, pagkat di nga lahat ay nagpapaalaga sa buhay na kamatayan at wakas na sasapitin. Yaong kanyang kaluluwa na sa katawan ay lilisa. Halina, halina, halina kayo mga minamahal ko, magtanto kayo at magbulay sa mga tinuran ko. Kailan ninyo magagawang tantuin niyang lahat ito, kung kayo ay puso'y sakit at puso nyo'y sumaakit? Kaya't ako'y inyong kaisa at mag-iisa tayo. Yamang hindi ako tulad ninyong tao, at ginamit ko'y pagkataong tulad nyo. Subalit kung mayroon kayong pagtatanto'y mababatid nyo rin ito. Ganang kayo'y may talino at may isip na may sentido. Kaya ba ganinyong pag-isipan o habiin man lamang? Yaong sakit sa inyo'y tinuturan sa pamamagitan ng katauhang katulad nyo sa harapan, na doon sakit sa inyo akialay. Ang may pandinig ay makarinig, ang may mata'y magliwanag,
yamang kayo'y buhay. Pag nasa inyong kamtan, madama na lubusan. Espiritong sa inyo'y alay. Nekaramanea hana, nekaramanea hana, nekaramanea hana. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba siya? Kung minsan kailangang may maramdaman kang sakit para magtiwala kang mawawala ang sakit na yan. Kung minsan may pagdaanan kang hirap para manalig ka samang makatitigaw ka sa hirap. At siya ang tama at totoong pananampalataya ang manalig ka't umasa sa Kanya upang mapatotohanan mo siya ang iyong sinasamba. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba siya? Wagas po ba siyang magmahal? Wala po ba siyang kapantay? Kaya kayo, salip na daing ng daing, hinaing ng hinaing, panalangin ang inyong gawin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat, totoo, kung magturan, panaligan nyo ng kamtin, kahilingan. Sumay nyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. May tanong po ba kayo? Aba, sumabog na. Mayroon yatang connection sa palakayo na. 7 angels. Di ko na isasakbit para tuloy-tuloy na. Alam kong ayun, sumabay pa yung pusa. Puro good luck yun Magagawa ang sabi ng Ama, kung anong pananampalataya nyo, anak, nagaganap sa inyong lahat. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, happy birthday kay Caps, buong pamilya niya. Manalig ka na, bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na, bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig mangkinat tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat, yan na, winika niya, aba, puro blue yan. Manalig ka na, bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari
umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Napakaganda po ng kanta na yan, ano? Manalig, umangkin at tanggapin. Para bagang sapat nubay ng Ama, Anak at Espiritu Santo, panaligan mo lang, tanggapin mo na't angkinin. Sapagkat kung nakikita mo na lamang, alam mo na yun. Ngunit yung pinananaligan mo yung hindi mo pa nakikita at inaangkin mo na, kalugod-lugod sa kalooban ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kaya naman, ang buhay ang pag-asa, buhay ang pananampalataya, laging masaya. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib ng ligaya, ng kapayapaan, ng kasiglahan, ng pag-asa, ng liwanag, upang ang pangunawa sa inyo'y manahang ganap. Doon, hindi ninyo namamalayan, sa gayong gawa nyo pang araw-araw na buhay, patuloy kayong sumisigla at tumatatag sa pananampalatayang nagkakaroong kabuluhan at silbi, nagaganap ang sa inyo'y pananalig. Pagpalain kayo, may bukas pa, magsimba kayo. Pwede po ba? Kasi may inako ako.